Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction video na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ng laman ng videong ito. Pasok! Nakatakdang kasuhan ni ACT Teacher Representative Franz Castro sa korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa nakaraang pagbabanta daw nito sa kongresista. Nag-ugat ang pagkaso na ito ni Franz Castro sa dating Pangulo matapos nitong sabihin sa isang interview sa Sunshine Network na nais niyang mamatay ang komunistang mga nasa kamara. At dito daw gagamitin ni VP Sara Duterte ang kanya sanang hindi na ibigay na confidential na pondo. Kasama daw ni Franz Castro ang mga volunteer na mga abogado. At plano nilang umano na tuluyan ang dating Pangulo para mahinto na raw ang pangre-red tag nito sa mga NPA at pagbabanta nito sa buhay ng mga kasapi ng New People's Army. Kasabay nito, bistado namang tila nagkakampanya na si Franz Castro sa isang post nito sa kanyang Facebook account dahil aniya ay "Another day, another chikahan with teachers." Naging matagumpay uli ang Consultative Assembly on Runoff Elections ng ACT Teachers Party List at Alliance of Concerned Teachers Region 3, kasama ang mga guro mula sa iba't ibang paaralan ng Bataan Province. Naroon si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro upang talakayin ang mga tagumpay at mga itataguyod pa ng kinatawan sa Kongreso at ng Alliance of Concerned Teachers. Nagkaroon din ng malalim na talakayan patungkol sa mga kasalukuyang isyu na kinakaharap ng mga guro. Salamat sa masaganang pakikilahok, mga magigiting na guro ng bayan, batay ito sa kanyang post. Kasabay nitong ipinapamahagi ang mga papel na naglalaman umano ng magagandang nagawa ng nasabing party list. Sa kabila nito, tila hindi pa rin sinasagot ni Franz Castro ang isyu ng kanilang extraordinary expenses at kung saan nila dinadala ang kanilang mga pondo na milyon-milyon ang halaga. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayan! Showbiz Chikadoro. Uy, magdedemanda daw si Franz Castro. Ganda ng intro ni Mr. Real Talker, no? Talagang mabubuisit ka talaga. Lakas mo nga, sir. Minority Leader Franz Castro said on Friday, October 20, that she will file a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte after he threatened to kill the lawmaker on television. Alam nyo mga lords, sa totoo lang, magbabackfire yung sinasabi niyang complaint eh. Kasi, clear ang sinabi ni former president na, kumbaga, dapat daw sinabi ni VP Inday Sara na yung confidential funds ay gagamitin para sumpuin ang mga makakaliwang grupo. Diba? Para sumpuin ang makakaliwang grupo katulad nyo, Franz Castro. Yon, diba? Yun yung statement at sinabi ni former President Duterte. Ang tanong, bakit hindi siya nag-react? No? Iba yung reaction niya eh. Diba? Magpa-file siya a criminal complaint. Meaning, totoo na makakaliwang grupo si Franz Castro. Meaning, oo nga, no? Kasi may kasabihan tayo eh, ang unang mag-ingay, siya ang salarin. Kunwari, di ba, may mga pa-inosente, di ba, pero siya pa yung talagang, unang-unang kumikilos. Di ba, may napapanood tayo mga ganyan, mga krimen na nagaganap. Tapos yung gumawa pala ng krimen, kunwari wala siya kinalaman, tapos hahanapin niya yung biktima, kunwari. Tapos nalalaman na lang sa huli, siya pala yun. Oh, kasi kita na
bigla siyang nag-react, bigla siyang magsasampa ng demanda na ganyan, na syempre, ang tinutumbok is yung makakaliwang grupo. Di ba? Tapos bigla kang magre-react ng ganyan. Diba? Parang, ako yata yun. Na joke lang. Okay, sa akin, ano lang tayo rito, di ba? Nakichismis, di ba? Pero dapat kung hindi ka talaga involved or is hindi ka nakikibo ng ganyan, no? Dapat ba't ako magdidemanda? Hindi naman ako ganyan, hindi naman ako kasali sa ganyan, di ba? Kung talagang inosente ka. Kaso diyan sa ginawa mo is mas lalong yung pagkilos mong ganyan, lalo kang mapuputukan. Ayan. Totoo ang sinasabi ni former President Duterte na part sila ng NPA at makakaliwang grupo. So, abay, dapat lang talaga nasugpuin kayo. Di ba? Natatakot ka pala Pero yung mga inagrabyado, yung mga inosente, mga pinagre-recruit yung mga kabataan na nawalay na lang sa kanilang mga magulang para mamundok, pumunta ng bundok para sa kabaluktutan, no? Para sa baluktot yung prinsipyo. Hindi kayo natakot doon? Hindi kayo... Ayun yung napanood ko Nanonood ako ng mga istorya niyan, ng mga makakaliwa na yan, yung mga nagiging ganyang no? Kasi minsan iba yung pumapasok sa mga isip nila. Lalong-lalo na kapag ikaw ay estudyante pa lang. Tapos yung mga nagtuturo sa'yo, may involvement doon sa mga ganyan, sa mga kaliwa-kaliwa na yan. Medyo kapag ikaw marupok ang utak mo, iba ang prinsipyo mo sa buhay, is pwede ka nilang maging biktima, pwede ka nilang mahook, di ba? Kung ano yung isaksak nila sa isip mo. Pero kung ikaw naman is talagang diretso ang prinsipyo mo at diretso ang paniniwala mo sa gobyerno na alam mong may mangyayari, is hindi ka mag-iisip o maniniwala sa kahit sinong nagsasalita sa iyo. Ganyan yan Ang mga estudyante kasi ang madalas na maimpluwensyahan sa mga ganyang bagay dahil sariwa pa yung mga utak nila. At isa pa, ang isinisiksik nila dyan kasi yung kasamaan nung sinasabi nila ng mga ng gobyerno noon na hindi naman gaanong nangyayari. Gaya nung martial law nga, di ba? Sinasaksak nila sa isip nila na masama ang mga Marcos, masama si Ferdinand Marcos, di ba? Kung ano-ano yung ginagawa, pinahirapan yung mga tao, ganto, ganyan, ganyan. Pero sa kabaliktaran nun, kung papairalin mo ang isip mo, kung ididilat mo at magre-research ka, hindi naging delikado ang martial law. Bagkos, yung panahon ng martial law, naging ligtas pa ang mga tao. Marami akong nakausap niyan na tungkol sa martial law na sinasabi nila sa akin na napakaganda ng martial law. Sinasabi ko nga, mahigpit daw ba yun? Naghahari-harian yung mga sundalo? Hindi daw. Kahit yung mga pulis, hindi. Ang mga kinausap ko, yung mga tricycle drivers, yung mga nagdi-deliver, yung mga dati mga matatanda na umabot nung martial law talaga. Sinabi nila napakaligtas nung panahon na yun. Papakita ka lang naman ng ID sa checkpoint. Pagkatapos mo pinakita yung ID mo, tsaka yung may permit na ganito, ayos na, diretso na. Ganun lang naman Diba? At tsaka kahit maglakad ka sa hating gabi, safe ka. Siguro yung mga napaparusahan nun, yung mga nakakaramdam na mga ganon, siguro yung lumalabag talaga at kumakalaban sa gobyerno, kahit saan naman, pag ikaw kumalabang ka sa gobyerno, makukulong ka talaga. At lalo kung lalabang ka, madadagukan ka talaga. Diba? Ganyan yun Naawa doon. Diba? Tapos magpa-file ka ng complaint, go, bring it on. Kahit magtulong-tulungan pa kayo dyan sa, diba, House of Representatives, hindi nyo mabubura ang katotohanan na majority of the Filipinos ay nasa side pa rin ng mga Duterte. Suportado pa rin ang mga Duterte. Kaya kayo ngayon, kakagatin nyo na lang yung mga kung ano-anong kadisperaduhan nyo, kakagatin nyo na lang yung mga ganyan. Kasi, desperado na kayong pabagsakin, di ba? Lalo na ang mga Duterte. Remember, pinag-iinitan nyo talaga. And kung i-recap mo ang sinabi ni former President Duterte, tama naman talaga siya na ang confidential funds ay para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Ikaw lang naman ang may problema sa sinabi ni former President Duterte kasi nga
totoo na mga makakaliwang grupo kayo. Di ba? Nagbabalat kayo lang kayo, pero ang totoo, makakaliwang grupo talaga kayo. Ayaw nyo pang umamin. Ay nako mga Lods, maganda ito. Vice President and Education Secretary Sara Duterte and Go Negosyo founder Joey Concepcion are exploring the possibility of introducing entrepreneurial classes to senior high school students, which could serve as an alternative path to success. Alam nyo ba mga Lods, ito talaga yung isa sa gusto kong mangyari sa edukasyon, na magkaroon ng subject man lang or pagtuturo pagdating sa pagnenegosyo. Ayun! Kasi more on palagi na lang employment, no, yung nasa mindset ng mga Sandali maganda yan, yung tungkol sa pagnenegosyo. Kasi sa totoo lang real talk lang to, Mr. Real Talker. Di ba? Marami talagang nakatapos ng pag-aaral nila pero hirap na hirap silang makahanap ng trabaho sa panahon ngayon. Kumbaga, kung graduate ka ng ganito, hindi ganun ang nagiging trabaho mo. Iba. Pero bukod doon, is maganda yung ganyan na mag-aral tungkol sa pagnenegosyo. 'Di ba? Kung sakasakali hindi ka na mag-a-apply sa sarili mo, kasi mas maganda pa rin na ikaw yung magiging amo sa sarili mo. Hawak mo yung sarili mong oras. 'Di ba? Yung negosyo mo is wala kang ibang dapat gawin kundi pagbutihin mo at pagyabungin mo. At maganda yan na nadadagdagan yung kaalaman, no, ng bawat mag-aaral diyan about sa pagnenegosyong papasukin nila. Kaysa mag-apply sila ng employee, kasi kapag ikaw employee ka lang, may hangganan ng pagtatrabaho mo. Kapag ikaw nasa 60 or 50, 'di ba? Minsan wala ka na sa kumpanya. Hindi katulad ng pagnenegosyo, kapag nag-success is kahit hanggang ikamatay na, nandiyadyaan pa rin yan. Basta maganda yung pagpapalakad mo. Ganun yan. Maganda yan na magkakaroon ng ganyang klase. Pinoy na mga estudyante. Di ba yung iba nga hindi pa nakaka-graduate pero ang mindset na agad is magtrabaho, maging employed. Now, whereas marami pang mga opportunities aside from employment na pwedeng i-explore. Yes! After graduate, pwede mag-business. Yes! Diba? Para lang yan sa akin mga Lods. Kasi as I observe, yung iba nga, kahit business courses. Diba? Pero after nilang graduate, diba, magtatrabaho, dapat i-a-apply agad nila yung, di ba, yung napag-graduatean nila as, di ba, as business courses. Dapat after ay mag-explore agad sa business or mag-put up agad ng negosyo. Kasi yun naman yung napag-aralan, di ba? And at least, no, magsisimula siya sa mga high school students. Amazing nito mga Lods. Ito na, ito ang malaking Mantakin mo, pagbabago high school na pa lang, no? High school pa lang is ano na yung isip mo sa pagnenegosyo. Aba, very good. Pwedeng mangyari sa Pilipinas. 'Di ba yung changing the mindset? Yes. 'Di ba? Kasi like ako nung nag-aaral ako, yung mindset ko talaga, no, of course, yan din naman kasi nakikita natin sa community, sa society, yan kasi yung tinuturo, 'di ba? Yung mindset ko before is trabaho after mag-aral, no, after graduate magtrabaho. Without thinking na aside from employment, pwede pala tayo mag-business. Yes! And maganda itong inisyatibo. Good job, Vice President Sara Duterte. Grabe ka talaga. Magandang inisyatibo ito ng ating VP na simulan sa mga high school students, no, yung pagpapa-introduce about entrepreneurships, di ba? About business. Kasi sa totoo lang mga Lods, if magsa-start ito, tapos ma-open yung mga kabataan magnegosyo, 'di ba? About entrepreneurships. Ay naman talaga. 'Di ba? Kumbaga, ito ang isa sa mga pwedeng maging best example na ng sinasabi natin na kabataan ang pag-asa ng bayan. Yes! Lalo na sa akin mga Lods nung na-try ko. Kitang-kita naman natin, no, Vice President Inday Sara, no? Talagang yung mga pagkilos niya is napakagaganda ng mga adhikain na gusto niyang gawin sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan. Kaya hindi malabong hindi manalo to sa 2028 eh.
Kaya maaga pa lang talaga, ispilit siyang ginagawa ng issue ng mga gusto siyang pabagsakin, di ba? Mag-business, 'di ba, nung tawag dito, nung aside na pumunta ako sa employment, parang nag-iba, no, na nagnegosyo ako, doon ko talaga nakita ang malaking 'di ba, malaking difference, malaking pagkakaiba between employment and business. Yes. Kasi sa negosyo, unlimited unlimited ang pwede mong kitain, and at the same time, unlimited ang mga matututunan mo. Kaya good job, Vice President. Good job. Inday Sara, grabe yung inisyatibo ni Inday Sara, no? Amazing yung mga initiatives niya. Hindi lang siya yung parang nagmamando, hindi lang siya yung parang ino-organize niya lang yung Department of Education. Nag-iisip talaga siya. Yeah. Ano ang mas ikakabuti ng mga kabataan? Yan ang Vice President! Sabi, iba talaga ang DepEd Secretary ngayon. Aminin niyo yan, mga Lods, no? Iba yung kanyang inisyatibo at gustong mangyari, 'di ba? Yung protection sa mga estudyante, sa mga kabataan. At ito ay naku, ang laking idea nito. At ang laki ng pwedeng pagbabago na maibibigay nito sa bansa natin. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Showbiz Chikadoro, at syempre natunghayan din natin yung nagsasalita na yun sa video na walang iba kundi si Mr. Real Talker. Talagang real talk talaga lahat na sinasabi niya, no? Talagang maganda na ang nagiging pamamalakad ng ating Vice Presidente. Lagi niyang iniisip ang mga kabataan. No, syempre ang kabataan ay pag-asa ng bayan, kaya dapat sila ay matuto sa tamang paraan at hindi maligaw ng landas, 'di ba? Kaya very good, Vice President Sara Duterte. Ayan kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.